Nagtataka na ang mga taong nakulong sa loob ng barrier kung ano ang nangyayari. Ngunit alam ni Gojo na siya ang pakay ng mga kalaban. Bumaba siya sa ikalimang palapag ng basement kung saan nakita niya sila Hanami, Jogo at Choso na naghihintay. Samantala ginamit ni Maymay ang mga uwak para magmasid sa paligid nang bigla itong mapaslang. Kaya hinanap ni Itadori ang gumawa nito na isang halimaw pala na mukhang tipaklong. Kaagad na inatake ni Itadori ang halimaw, kaya nais nitong bumawi sa kanya, saka nagalit at pinalabas ang mga pakpak. Sumugod ito at patuloy na nakipagsuntukan sa bida, saka nagpabilisan sila ng mga kamao na parang sa Dragon Ball. Pero di kalaunan ay nabugbog ni Itadori ang kawawang halimaw hanggang sa matalo ito. At nagawa naman nila Maymay na masira ang pakong pinagmumulan ng unang barrier. Kaya nagpatuloy na sila sa paghahanap ng kalaban. Samantala si Gojo naman ay tinrap ng mga kalaban, pero giit ni Gojo na wala daw siyang balak tumakas. Hinulag ng mga kalaban ang mga tao sa riles, sa kanila walang awang pinagpapaslang ang mga tao. Inatake ni Choso si Gojo pero hindi ito umubra, sa kasabay na sumugod ang dalawa pero hindi nila maabot ang sorcerer. Pero pinipilit pa rin nila kaya nag-teleport si Gojo at nagkaroon ng pagyanig. At dahil sa mga pinaslang nila Jogo ay nais ng magseryoso ni Gojo. Lumapit si Gojo sa dalawa kaya susuntukin siya ni Jogo pero nahuli niya ang kamay nito saka walang awang pinutol. Kaya lumaban din si Hanami pero napatalsik siya ng sorcerer. Tapos hinagis ni Gojo si Jogo sa pader. Nagpalabas ng mga ugat si Hanami na panang atake kay Gojo subalit nakalapit ito at tinanggal ang mga mata niya. Umatake din si Choso subalit walang epekto. Pero sinamantalanin ng mga kalaban ang pagkakataon pero hindi pa rin nakalusot sa pinakamalakas na sorcerer. Sa halip ay pinabaon niya si Hanami sa pader. Sinubukan itong iligtas ni Jogo subalit tuluyan nang tinapos ni Gojo si Hanami. Dahil dito ay napatakbo si Jogo sa sorcerer na naglalakad lang. Saka tinakat niya si Choso na papaslangin kung hindi siya tutulungan. Kaya umatake si Choso subalit wala talagang kwenta kay Gojo. Samantala si Geto kasama si Dagan ay naghihintay lang ng pagkakataon. Dumating ang isang tren sa B5 kaya natuwa ang mga tao, subalit puno pala ito ng mga halimaw na kagagawa ni Maito. Dumating si Maito kaya sinabi sa kanya ni Jogo na patay na si Hanami, kaya sinugod nito si Gojo pero hindi rin niya maabot ang sorcerer dahil sa teknik nito. Subalit nakailag siya sa suntok, sa kanya pinabagsak ang napakarami pang mga tao. At sa harap ni Gojo ay pinagpapaslang nila Choso at Maito ang maraming mga tao. Nagulat sila nang gamitin ni Gojo ang domain expansion dahil madadami ang mga tao. Subalit nilimitahan pala ni Gojo ang domain expansion niya para maubos niya lang ang mga halimaw sa B5, at para hindi niya maapektuhan ang mga tao. Pagkatapos ay pagod na pagod si Gojo dahil nasa 1,000 halimaw ang pinaslang niya sa loob lang ng 5 minuto. Pero di niya inaasahang nais lang pala siyang pag-udin ng mga kalaban para maikulong siya sa isang cube. Nagpakita si Geto sa kanya, pero dahil sa tahisa noon nito ay alam ni Gojo na hindi ito ang best friend niya. Dahil sa nangyari ay tagumpay nilang nabihag si Gojo, saka isiniwalat ni Kenjaku na ginagamit niya lang ang katawan ni Geto. Samantala gamit ang maliit na device ay sinabi ni Kokichi kay Itadori na nabihag ng mga kalaban si Gojo. Gumalaw kusa at sinakal si Kenjaku ng sariling kamay dahil sa alaala ni Geto na siyang tunay na may-ari ng katawan, pero ikinamangha pa ito ni Kenjaku. Tapos inutusan na ni Kenjaku na magsarado ang cube kaya nakulong sa loob si Gojo. Ibinalita ni Kokichi na pinaslang siya ni Maito, at ang naririnig nila ngayon ay isa lamang AI device. Dagdag pa nitong kailangan daw malaman ng ibang sorcerer ang nangyari kay Gojo, subalit dahil hindi gumagana ang signal dahil sa barrier ay kinakailangang umakyat ni Itadori. Habang si Maymay naman ay magpapaiwan para harapin ang mga cursed user. Saka dumating ang isang pangit na may kasamang aso. Isasagawa na sana nila ang susunod na plano nang biglang bumigat ang cube dahil nagagawa pala itong mapinsala ni Gojo. Tapos tumakbo si Itadori papunta sa taas upang gawin na ang kanyang misyon. Nagpasya na ring pumasok sa unang barrier ang 3 pang team ng mga sorcerer. Samantala habang may kausap si Kiyotaka ay paparating naman si Haruta na bigla siyang pinagsasaksak. Nakikita nila sa camera ang nangyayari sa B5 dahil may camera din pala doon si Kokichi pero napansin ito ni Maito at agad na sinira. Sinabi ni Kokichi kay Itadori ang magandang balita kaya pinagplanuhan nila ang susunod na hakbang. Ngunit pagpasok ni Itadori sa barrier ay napakarami ng mga halimaw. Kinalaban niya ang mga ito pati na rin ang malaking halimaw, tapos umakyat siya sa tuktok para isigaw sa mga kasama ang nangyari kay Gojo.
Narinig ito nila Nanami kaya nais nilang puntahan si Itadori. Samantala giit naman ni Kenjaku na magpapaiwan daw siya kay Gojo samantalang ang mga kasama ay mangha-hunting ng mga sorcerer. Pagkaalis ng mga kasama ay binabawi na ng kambal ang katawan ni Geto mula kay Kenjaku. Subalit walang balak ibalik ni Kenjaku ang katawan, kaya umalis at nagbanta na lang ang kambal. Natagpuan na nila Nanami si Itadori kaya sinabi ni Kokichi ang mga mahahalagang impormasyon. Ngunit dahil mapanganib ay pupunta si Nanami mag-isa, habang ang tatlo ay inutusan niyang hanapin ang pinagmumulan ng barrier. Sinubukang suntukin ni Itadori ang barrier na pumipigil sa pagpasok ng mga sorcerer subalit napakatibay nito. Saka naisip ng tatlo na dahil matibay ang barrier ay ibig sabihin na madali lang makita ang pinagmumulan nito, nang mapansin nila ang pinakamataas na tore. At nakaakyat ang mga sorcerer dahil sa Shikigami ni Megumi. Agad na nakita at tinanggal ni Ino ang isa sa pinagmumulan ng barrier, nang makita na hawak pala ni Jiro ang dalawa pa. Banihag ni Itadori si Jiro gamit ang cable saka sila tumalon, ngunit pumasok si Itadori sa gusali para mahulog mag-isa si Jiro. Samantala si Ino naman ang haharap sa maglola na cursed user kaya sinuot ang costume niyang pangholdapper. Sa ibaba naman ay nakita nilang nakahandusay si Jiro na nahulog mula sa 41 floor. Pero alam ni Megumi na nagpe-play dead lang ito, kaya bumangon na si Tanda. Gamit ang mga curse technique ni Ino ay kinalaban niya ang maglola. Habang sa baba ay pinagtutulungan ng dalawa si Jiro subalit kahit na anong gawin nila ay napakakunat ng katawan ng matanda. Dahil dito ay napag-isipan nila kung ano ang teknik ni Jiro. Pinoprotektahan naman ng apo ang lola niya sa mga atake ni Ino, na di kalaunan ay napansin din ng sorcerer. Hanggang sa matapos sa pag-oorasyon ang lola at nabalot ng cursed energy ang apo nito, nilunok nito ang isang bagay saka tinawag ng lola ang kaluluwa ni Toji. Nagagawa ni Jiro na makipagsabayan sa dalawang batang sorcerer dahil sa teknik niya. Dahil kahit anong gawin ng dalawa ay balat kalabaw talaga ang matanda. Nagpalabas ng napakaraming kuneho si Megumi na binalot si Jiro, sa kanya sinabi kay Itadori ang teknik ng matanda, dahil hindi tumatalabang atake na may cursed energy ay aatakihin nila ito gamit ang pisikal lang nila na lakas. Samantala kinakabahan na si Ino dahil sa nakita niyang naging si Toji ang kaharap. Sinubukan niya pang lumaban pero ginawang punching bag nito ang pagmumukha ng sorcerer. Tinanggal ni Megumi ang mga kuneho sa kanila pinabagsakan ng elepante si Jiro subalit hindi pa rin napisat ang matanda. Tapos binato sa kanya ni Itadori ang isang kotse. Saka umatake na rin si Megumi para makakuha ng pagkakataon si Itadori pero kumpiyansang dumipensa si Jiro. Subalit dahil alam na ng dalawa ang teknik niya ay nasasaktan na siya sa mga suntok ng dalawa. Muling umatake si Itadori, pero bago tumama ay tinanggal niya ang cursed energy kaya tuluyang napatalsik si Jiro. Natagpuan ni Nanami ang bangkay ni Kiyotaka, samantalang si Meimei naman ay tinatakbuhan na ng mayabang kanina. Sinubukan pang sumipsip nito kay Meimei sa pag-aakalang papatakasin pero tinapos siya ng sorcerer. Natanggal na nila Itadori ang barrier sa labas pero may isa pang natitira, nang makita nilang nahuhulog si Ino na agad nilang niligtas. Samantala ikinagulat naman ng lola na ang kaluluwa ni Toji na tinawag niya ay nagawang makontrol ang katawan nito. Kaya naman tinapos ni Toji ang cursed user lola. Nalaman naman nila Megumi na buhay pa si Ino pero malala ang kondisyon. Kaya dadalhin ni Megumi si Ino habang si Itadori naman ay susubukang puntahan si Gojo. Nakita nila Kugisaki si Haruta, na siyang salarin sa pagpaslang sa mga support ng mga sorcerer. Hinagis nito ang sword kay Kugisaki saka naman tumakbo si Nita para magtago. Sumugod si Kugisaki pero sinusundan naman ng sword niya si Nita, kaya pinipilit ni Kugisaki na tapusin si Haruta ng mabilis. Subalit nahabol ng sword si Nita kaya tumakbo papunta sa kanya ang manyak para tadyakan. Tinira siya ng pako pero baliwala sa manyak, kaya pinasabog na lang ito ng dalaga para mahulugan ang cursed user. Saka sinuntok ng espada si Kugisaki na napaluhod. Kaya naman nag-enjoy si Boy Manyak kung sino ang uunahin sa dalawa. Walang magawa si Kugisaki habang tinutusok-tusok nito si Nita. Ngunit di kalaunan ay dumating doon si Nanami na galit na galit. Sinubukan lumaban ni Haruta subalit para siyang kumalaban ng pader. Saka sa isang suntok ay lipad si Boy Manyak. Pilit na tinatanong ni Nanami kung nasaan ang mga kasama ni Haruta, at nang hindi ito sumagot ay sinikmuraan niya ito. At dahil galit na galit si Nanami dahil sa mga pinaslang ni Haruta ay sinapok niya ito sa pagmumukha. Samantala nagkaharap naman sila Kenjaku at Meimei. Nagsummon ng special grade cursed spirit si Kenjaku at sinabing kakalabanin lang daw niya si Meimei kapag natalo nito ang sinaman niya. Malakas ang spirit dahil nakakagamit ng domain expansion,
kung saan tinrap si Maymay sa kabinagsakan ng bato, pero nakawala ang sorcerer. Nakita ni Itadori ang napakaraming mga deformed na tao subalit wala na siyang panahon, mabuti na lang ay dumating si Inumaki. At habang papunta si Itadori sa B5 ay nakasalubong niya si Choso na nais ipaghiganti ang mga kapatid. Agad na inatake ni Choso ang ating bida ng mala-laser na teknik, subalit nakalapit si Itadori sa kanya. Gamit ang teknik ni Choso ay nagagawa nitong makalamang sa laban. Tinuruan ni Kokichi ng diskarte ang bida kaya nagpunta siya sa banyo, kung saan binuksan niya lahat ng gripo para lamambat ang dugo ni Choso at hindi magamit ang teknik. Dito ay nagkaroon ang bida ng pagkakataon na makipagbakbakan. Pero magaling din pala sa martial arts ang kalaban. At di kalaunan ay nagawa ulit na magamit ni Choso ang teknik kaya nabutas na naman ito si Itadori. Sa kabila nito'y pinilit pa rin makipaglaban ng bida, kahit na lamang si Choso sa laban nila. Ginawa ng bida ang lahat ngunit sa huli ay natalo pa rin siya ni Choso. Pero hindi niya tinapos si Itadori dahil natakot siya sa presensya ng Sukuna. Samantala sa pamamagitan ng pagpain ng isang uwak ay natuklasan ni Maymay ang teknik ng kalaban. Ginamit niyang pain si Yuyu, saka naman niya sinugod ang spirit at tagumpay na naputol ang kamay. Lumabas na ang sumpa subalit ginamit ni Maymay ang isang uwak para matalo ito. Kaya kakaharapin niya na si Kenjaku. Samantala magkakasama sila Maki, Nanami at Naobito para magpunta kay Gojo. Subalit nakasalubong nila doon si Dagan. Kaagad na nasuntok ng matanda si Dagan na ikinagulat ng dalawa. Saka naisuka ni Dagan ang lahat ng mga taong nakain niya. Tapos nag-transform si Dagan bilang malakas na sumpa. Nagpalabas ito ng maraming tubig gamit ang teknik. Pero hindi tumalab kay Naobito. Pinagtulungan ng tatlong sorcerer ang special grade na sumpa. Pero ang mga atake lang ni Tanda ang nakakapinsala dito. Subalit nakagamit ito ng domain expansion kaya napunta sila sa beach. Dito ay napinsala sila Maki at Nanami, pero naka-counter si Naobito. Kaya sa kanya nag-focus si Dagan. Muling bumangon si Maki, subalit bago siya matapos ni Dagan ay nakapasok sa domain expansion si Megumi. Ibinigay niya ang special grade curse tool ni Maki, kaya nagawa niyang mapatalsik si Dagan. At dahil nakukontra ni Megumi ang teknik ni Dagan ay nawala na ang dagdag na stats ng spirit sa loob ng domain. Kaya nais niyang unahin si Megumi, pero niligtas naman siya ni Nanami. Tapos pinagtulungan nila Naobito at Maki si Dagan na nagagawa na nilang mapinsala, habang si Nanami naman ang pumoprotekta kay Megumi. Giit ni Megumi na nais niyang gumawa ng maliit na butas para makatakas sila sa domain subalit kailangan nila itong gawin ng mabilis. Kaya tinawag ni Nanami ang dalawa. Pero nalaman ni Dagan ang plano nila. Nakapagbukas ng lagusan si Megumi subalit nagulat sila nang pumasok sa loob si Toji. Kinuha ni Toji ang special grade curse tool, nang makilala ni Naobito na ang lalaki ay si Toji Fushiguro. Kinalaban ni Toji si Dagan, at nakakamanghang nagagawa niyang magulpi ang special grade cursed spirit. Nagpaulan ng maraming isdang Shikigami si Dagan pero baliwala ito kay Toji. Na kahit ginamitan niya ng ahas para lunurin at papakin ng mga isda at kainin ng centipede sa dagat, ay nagawa pa ring makaligtas at matalo ang halimaw. Napapagod na si Dagan subalit sa isang iglap ay nakalapit si Toji kaya walang awang pinaghahampas ang sumpa. Tapos pinatalis ni Toji ang sandata, saka sinipan ni Naobito si Dagan kaya nasaksak ito ni Toji sa mukha. Tapos pinagsasampal habang nasa ere sila hanggang sa matalo si Dagan. Labis na napagod si Megumi. Subalit dahil walang alaala si Toji ay dinala nito ang sariling anak sa labas ng gusali na ikinatakot ni Megumi. Tapos nakita ni Jago na napaslang nila si Dagan kaya nagalit ito. Kaya tinalo niya ang tatlong sorcerer na naiwan doon. Pero naramdaman bigla ni Jago ang Sukuna, dahil pinakain pala ng kambal si Itadori ng mga daliri ng Sukuna. Agad na pumunta si Jago at tinanong kung ilan na ang pinakain nila, subalit ayaw sumagot ng kambal kaya pinaslang niya ang dalawa. Pero pinakain din ni Jago ang mga natitirang daliri para ma-reincarnate ang Sukuna. Nang makitang nakaligtas ang dalawa dahil sa teknik nila. Tapos nagulat si Jago dahil putol na pala ang kamay niya dahil sa Sukuna. Takot na takot ang tatlo sa hari ng mga sumpa, kaya nagbaw sila at natabasan ang ulo ni Jago dahil mahaba. Nagmakaawa ang kambal na ipaghiganti sana sila ng Sukuna kay Kenjaku kapalit ng mga daliri na pinakain nila dito. Pero dahil ayaw ng Sukuna na inuutusan siya ay pinaslang niya ang kambal. Dahil kumpleto na ang misyon ni Jago na palakasin ang Sukuna ay inutusan niya itong gumawa ng kontrata para tuluyang makontrol ang katawan ni Itadori. Pero giit ng Sukuna na magpapaalipin lang daw siya kung matatamaan siya ng kahit isang suntok ni Jago.
Nagpalabas ng napakaraming mga kuneho si Megumi para tumakas kay Toji, pero nahabol siya nito sa loob kung saan makikita ang agwat ng kakayahan ng dalawa. Pasugod ang mga kuneho, kaya tumadyak siya ng malakas at ginamit ang mga piraso ng sahig para ubusin ang napakaraming kuneho sa paligid. Magkasama naman sila Kusakabe at Panda na papunta sana sa B5, pero hindi alam ni Panda na nililigaw lang siya ng kasama dahil natatakot ito sa mga malalakas na kalaban. Pero nahanap naman sila ng dalawang tauhan ni Kenjaku. Hindi magawang makatakas ni Megumi kay Toji kaya patuloy siyang nabubugbog. Tapos pinagbabato pa siya ng mga bakal at kotse at gumamit na din ng ibon para makatakas lang. Subalit nasundan na naman siya ni Toji sa isang gusali, kaya binuksan ni Megumi ang mga sprinkler tapos pinakuryente niya sa kwago saka siya tumakas. Pero ayaw siya nitong tigilan. At di kalaunan ay nasaksak siya ng sariling ama pero naalala naman siya nito bigla. Dahil dito ay natauhan si Toji, kaya sinaksak nito ang sariling utak para ma-deactivate na ang teknik ng lola. Nakita niyang bumalik sa dating itsura ang katawan, nang bigla siyang atakihin ni Haruta. Samantala makikipaglaban na sana sila Kusakabe nang biglang may sumabog, dahil pala naglalaban na sila Jogo at ang Sukuna. Pero hindi laban ang nangyayari kundi pambubugbog ng Sukuna kay Jogo. Nagalit si Jogo kaya nagpalabas ng napakaraming love subalit tinatayuan lang ito ng Sukuna. Tapos binuhat ni Jogo ang dalawang gusali saka inipit sa gitna ang kalaban niya, pero wala pa rin itong epekto. Tapos ginamit ng Sukuna ang mukha ni Jogo para mabutas ang malaking gusali. Patuloy ang pinsala na natatamo ng bayan mula sa maladelubyong kakayahan ni Jogo, kaya napagtanto ni Kusakabe na mapanganib sa lugar. Kaya nais niyang tapusin agad ang kalaban para makatakas subalit dumating doon ang Sukuna na sinabing papatayin kung sino man ang gagalaw habang may nanguhulog na malaking fireball. At sa kumpas ng Sukuna ay mabilis silang tumakas. At dahil sa agwat ng kapangyarihan ng dalawa ay nagawa ng Sukuna na masunog si Jogo. At pagkatapos ng laban ay nagpakita si Orayumi na dating kasamahan ng Sukuna noong unang panahon. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.